Today is Thursday, October 19th. Super excited kasi bukas, release date na ng Spider-Man 2. I'm not sure kung madi-deliver ng Game Extreme bukas mismo, pero okay lang kung sakaling ma-move siya ng Sabado o ng Linggo o ng kahit ng Lunes kasi tinatapos ko pa yung Sea of Stars. So, yun. And dahil siguro bare months na, medyo malamig na yung simoy ng hangin. So, advance Merry Christmas. Tsaka siguro granted kasi taga-antipolo ko kaya talagang siguro malamig, no? Ramdam na yung simoy ng hangin. Talagang Pasko na. Ando na yung ano. Ando na yung quote-unquote spirit of Christmas. Kaya nakakatawa. Pero dito sa subdivision namin, hindi pa ako nakakita masyado ng Christmas lights. Hindi ko alam. Baka tinatamad pa silang mag-decorate. Kahit ako din naman, hindi pa naman din ako nagde-decorate. Pero yung vibe talaga, yung hangin, yung simoy ng hangin, iba na. Malamig na, bare months na talaga. So, yun. Yung topic natin ngayon, actually inspired siya sa isa sa mga hindi lang isa pero merong constant talaga na isang tao or dalawang tao na palaging sila yung nagme-message ng ganito. Kaya na-inspired ako na gawan to ng topic kasi to be honest, hindi ko rin alam kung paano mag-react, ano yung tamang approach, ano yung tamang reply sa mga ganito. Ang topic ko for this episode ng next Friday ulit is all about gratitude. Pero bago yun, gusto ko na mag-thank you sa ating 25 na Patreons. Maraming salamat sa inyo guys. And dun sa executive producers natin, sila Sands, sila Lan, sila Mike Rubio ng X-Core Gamer, si I Am Maku, si Mark De Vinagracia at si Yvette Zuzan Solivilla ng Ara Ara The Weeb Channel. Maraming salamat sa inyo guys. Super thankful na may mga taong sumusuporta sa content na ginagawa ko. And syempre involved yung money, super big deal na, 'di ba? Imbes na let's say magagamit natin yun sa pansarili natin, kunwari pang Chicken Joy, pang gasto sa kung ano man. Pero yun, nag-decide kayo na suportahan ako na may involved na money. So super thank you sa inyo. So on brand rin na thankful kasi yun nga i-discuss natin yung gratitude, no. Sa mga first time makikinig netong next Friday ulit, baka hindi kayo aware or hindi nyo alam kung ano yung content na ginagawa ko. Actually, ito kasing next Friday ulit is supplementary or added content siya doon sa flagship content na ginagawa ko, which is yung The Game Silog Show na nag-uusap tungkol sa video games, ganun yung mga topic doon. And after being a partnered page sa Facebook, I decided na mag-transition na lang sa Patreon. Madaming sablay rin kasi sa Facebook when it comes to payout, etc. And yun nga, gaya ng sabi ko sa mga previous episodes, na Patreon yung perfect platform for me for this content that I'm creating. And merong mga iilan, no? Or let's see, mga nagpi-PM talaga about sa content na they are saying thankful sila sa podcast, dun sa content na ginagawa ko. And meron din naman na constant palagi kapag nag-release ako ng bagong episode, nagti-thank you si Mike Rubio ng X-Core Gamer. Lagi siya nagko-comment na thank you for this episode, inaabangan ko to. And minsan napapaisip ako na hindi ko paano ba i-articulate to, no? Kasi ang thought process ko kapag nagti-thank you or kapag may nagti-thank you sa ginawa kong content is, bakit ka nagti-thank you? Dapat ako yung mag-thank you sa'yo kasi nag-spend ka ng oras para makinig sa mga sinasabi ko or para i-consume yung content na ginagawa ko. Diba dapat parang ako yung thankful sa inyo or sa'yo, Mike? And same din kay Sans. Walang palya kapag after ng live stream namin ng topic, nagti-thank you rin siya palagi. Thanks guys. Ganyan na parang, bakit?
'Di ba parang ewan ko, dapat ako yung thankful, dapat kami yung thankful kasi nag-spend kayo ng oras sa amin. Pero sa kabilang banda, I think gets ko rin, eh. Gets ko rin kung bakit sila thankful, pero ayaw ko lang siyang i-admit or parang i-acknowledge kasi meron siyang vibe na parang magiging mayabang ka or parang, thankful yan sa akin dahil ano, eh, ginawa ko 'tong content na 'to, eh, or parang meron kayong entertainment for this specific time slot or kung kailan niyo iko-consume 'tong podcast, right? May sense ng yabang, eh, na kapag parang in-acknowledge mo or in-accept mo yung thank you nila. So, struggle sa akin 'yun, kahit yung mga nag-PPM, kilala niyo na kayo guys 'no, hindi ko na kayo, isa-isahin pero maraming salamat din 'no, and hindi ko rin alam kung paano talaga dun magre-respond. Feeling ko nga feeling ko mali yung mga sinasabi ko dun, eh, kapag nag-PPM kayo, about dun sa mga shine-share niyo na story or lalo na kapag thankful kayo na dun sa ginagawa ko. Feeling ko sablay yung mga reply ko dun pero hindi ko rin kasi talaga alam, eh, kung paano yung tamang response. Pero naisip ko yung gratitude na kung ako yung nasa katayuan ni Mike Rubio or ako yung nasa katayuan ni Sands or ako yung nasa katayuan nung mga nag-PPM na nag-thank you, thankful dun sa episode, thankful sa content na ginagawa. Gets ko, eh, kasi nung time na OFW ako sa Korea na lagi ko nakakwento, podcast din talaga yung sandalan ko, and I think dahil sa podcast na mga pinapakinggan ko that time, yung brutal na buhay OFW, mas na-enjoy ko siya. Kasi yung podcast yung parang lagi kong kasama, eh. Kapag magko-commute ako, mag-isa lang ako, naka-headset lang ako, goods na, eh. May mga times pa nga na, kunwari kapag lumabas ako ng bahay, may bibilin ako, pupunta ako ng downtown, etc. Tapos nakalimutan ko yung headset ko. Bibili ako ng pipitsuging headset sa GS25 or parang 7-Eleven nila para lang may gamitin ako dun sa biyahe ko kasi parang ang hirap na mag-exist, ang hirap na bumiyahe nang wala akong pinapakinggan kasi parang feeling ko kapag wala akong headset, that time feeling ko nakahubad ako and wala akong kasama and super alone ako, parang ganyan. Pero dahil meron akong napapakinggan na podcast na nagkukwentuhan for certain topics, feeling ko meron akong kasama, eh. Ganun yung feeling sa akin, ganun yung epekto sa akin. And gusto kong i-discuss yun dito sa episode ng next Friday ulit, yung mga bagay na thankful tayo or grateful tayo na madalas parang hindi natin nabibigyang pansin kasi automatic na, eh. Kumbaga parang expected na mangyayari siya, expected na siya na ibibigay sa atin. Kaya parang madalas nawawala sa atin yung pagiging grateful sa bagay na yun. Bibigyan ko na yung example, no? Kunwari, um, sa magulang, right? Parang expected na kasi na gagawin nila itong bagay na to sa atin. So parang minsan nakakalimutan natin mag-thank you man lang o mag-show ng gratitude sa kanila. Nanay natin sila, eh. Parang expected na gawin nila yan, eh. Di ba? Pero bakit parang siguro sa case ko lang, no, I don't wanna put words into your mouth kasi baka ganun naman kayo, baka lagi kayo nagte-thank you sa parents nyo. Pero ako kasi parang na-realize ko na bakit hindi ako nagte-thank you sa mga bagay na ginagawa sa akin ng magulang ko kahit expected nang gawin nila yun sa akin dahil nanay ko sila or dahil tatay ko sila or kung ano mang role nila sa buhay ko. Mali, eh, no? Mali siya, eh. Dapat thankful tayo. Dapat nagsushow tayo ng gratitude dun sa mga bagay na yun kahit expected nang gawin nila yun para sa atin. Kunwari, ito, napakasimple lang. No? Nabanggit ko to sa isang podcast, kunwari yung airmats ko, pag pumupunta dito sa Antipolo, kasi mag-isa lang ako dito sa bahay, bumibili ako ng kape. Yung kape ko, yung Nescafe na parang nasa stick, tapos bundle-bundle siya, yung parang dikit-dikit. Tinatamad ako, parang nakasalansan lang siya dun sa, sa kitchen ko or dun sa lagayan. So, pag magtitimpla ako, tanggal, timpla, tanggal, timpla, tanggal.
Pag pumupunta dito si mama, ginagawa niya, tinatanggal niya na yung isa-isa. Isa-isa. Lahat. Tinatanggal niya. Tapos parang sinasalansan niya sa isang baso. So parang, hindi na ako magtatanggal. Kuha lang ako ng kuha doon kada timpla. Napakasimpleng bagay lang niya, di ba? Na parang, hindi naman siya, kumbaga parang added effort sa akin yung pagtanggal na yun habang nagtitimpla, no? Pero yung simpleng bagay na yun, big deal siya eh. Parang it shows care and love sa maliit na bagay na ginawa ng nanay ko na gano'n o ginagawa ng nanay ko na gano'n. And most of the time, natatake for granted natin yun eh. Right? O baka ako lang. Di ko alam. Pero may mga bagay na natatake for granted natin kasi expected na siya or parang super simple lang niya. So, yun. Gusto kong mag-highlight rin dito ng mga tao na grateful ako or let's say mga content creator na grateful ako na madalas hindi ko sila na nati-thank you, hindi ako nakapag-thank you sa kanila, hindi ako nakapag-show ng appreciation sa mga ginagawa nila. Hindi naman siguro to aabot sa kanila, no? So, parang wala rin, no? Pero, I mean, gusto ko lang put to sa universe dito sa content na ginagawa ko na thankful ako sa mga tao na to. Thankful ako sa mga content creators na to. Napakasimpleng episode lang na gusto ko mag-show ng gratitude sa mga taong tumulong sa akin at hindi ako nakakapag-thank you sa kanila. Umpisan ko muna siguro sa kapamilya ko, no? Makakalimutin ako, guys. Hindi ko alam, parang early signs na rin yata ito ng kung ano mang future ko, pero ever since nung bata ako talagang makakalimutan ako. As in, alam ko nangyayari rin naman sa inyo to, kunwari yung susi na iiwanan nyo sa loob ng bahay nyo tapos lalabas kayo ng bahay, or let's say yung remote control nyo, makakalimutan nyo kung nasaan yung remote control nyo, yung pala nilalagay nyo sa loob ng ref. Kunwari yung salamin nyo, hinahanap nyo, tapos biglang ma-realize nyo, ay, suot ko pala yung salamin, ba't ko hinahanap? Yung mga ganun bagay. Pero yung sa akin, super lala. Parang twice nangyari sa akin this month na lumabas ako ng bahay tapos nakalimutan ko yung susi ng bahay. Luckily, meron kaming kamag-anak na malapit dito sa subdivision namin. And tinetext ko yon na parang, kuya, or parang tito Ega, yan, pasensya na, nakalimutan ko na naman yung susi. Tapos pupunta siya dito, magbabiyahe siya. Dadalhin niya yung susi para makapasok ako ng bahay. And then, pati yung pinsan ko din, yung anak ng tito ko, si Renz, ganun yung ginagawa niya pag nakakalimutan ko siya mismo. Minsan yung nagdadala ng susi sa akin. Ang hassle nun, pare. Di ba? Ang hassle nun. Kahit sabihin mo na malapit lang yung bahay mo dito, may magte-text sa'yo, magte-text sa'yo na, uy, nakalimutan ni Teng or ni Jazz yung susi, punta ka dito, tapos dadali na yung susi. Di ba? Tapos lalo na palaging nangyayari, napaka-hassle nun. Kaya, super thankful doon sa tito ko na yon, and then sa pinsan ko, kay Renz. Alam ko, nakakaya na talaga, pero siguro kailangan kong gumawa ng paraan. Feeling ko ang pinaka-solusyon is mag-change ako ng kandado, hindi na yung parang disusi. Feeling ko mag-upgrade ako ng digital na smart lock para at least hindi ko na nakakalimutan yung susi, wala nang susi, passcode na lang. Feeling ko ganun yung gagawin ko. So, yun, gusto ko lang i-highlight yun. Gusto kong mag-thank you sa tito ko and dun sa pinsan ko na laging to the rescue sa akin kapag nakakalimutan ko yung susi ng bahay ko dito kapag lumalabas ako. Thank you, Tito Egay tsaka Renz. Salamat. Super na-appreciate ko yun and pasensya na. Ano pa ba? Siguro gusto ko naman mag-transition sa content creation, no? Hindi ko to palaging nasasabi. I mean, publicly. Nagte-thank you ako, I think, after every recording. Thank you sa time mo, ganyan-ganyan. Pero kumaga parang gusto ko pa rin silang i-highlight eh. Ang tinutukoy ko, guys, is yung mga nagiging guest ko sa podcast. Kasi commitment yon una, and then kailangan mag-alat ng time. Hindi siya biro, no? Lalo na sa adulting, super busy natin. Kaya super thankful ako sa mga taong umuoo at taong nag-i-spend ng oras para makipagkwentuhan sa akin about video games or kung ano man topic na yun. Thank you sa inyo, guys. Maraming salamat.
Gusto ko rin mag-thank you sa mga host ko, mga co-host ko sa topic-topic. So, aside dun sa flagship ko na The Game Silog Show na podcast about video games, meron din kaming live stream sa Facebook na eventually lilipat kami sa Twitch. Gusto kong mag-thank you sa inyo, no? Kila Kuya Balls, kila Yvette, kila Owa, kay Direk Owa. Super thankful ako sa inyo kasi guys, wala naman silang kinikita dito eh. Um, ang kita lang namin dito is pag nagsisend kayo ng stars tapos i-divide namin yun. Yun na yun. And commitment to eh. Imagine every Sunday, right? Kukomit ka ng 2 hours or minsan 3 hours pa. Napakalaking bagay. Kaya super thankful sa inyo. Maraming salamat. And siguro, hindi ko papangalanan, pero thankful ako dun sa mga tao na nagme-message sa akin ng kamusta. Lalo na kapag tahimik ako. Yun yung mga tao na feeling ko totoong nakakakilala sa akin. Kasi madalas akong nag-overshare sa Facebook. So parang pag nag-i-status ako, nag-share ako, nagkukwento ako sa GC, etc. It's a mask. Diba? Parang kadalasan, isa siyang malaking maskara. And piling tao yung kayang see through it na hindi okay to si Jazz. And may mga tao na nag-PPM sa akin na nangangamusta. Ang galing lang. Ang super na-appreciate ko na parang galing meron ka sigurong nen, no? Na-practice siguro yung nen mo. Nakikita mo ko kung ano yung current state ko. Kasi, syempre, putang ina, kahit happy-happy tayo, meron tayong mga nilalaban ng laban na hindi na natin na ikukwento. And may mga tao na kahit patago kang lumalaban, alam nila yon, nararamdaman nila. And yung simpleng pangangumusta nyo, kung mapapakinggan nyo man to, hindi nyo man direkta ako tinanong kung may problema man, the fact na nag-message ka, nag-PM ka, ramdam ko eh. Meron din naman kasi akong nen. Meron din akong gyo. Nararamdaman ko kung ano yung intention mo sa pangangamusta. Hindi yung pangangamusta na mangungutang ng yung parang ang tagal na nating hindi nagkakausap. May mga ganun eh, no? Yung mga tao na ganun, yung tanginan to, wala tayong conversation, wala tayong kamustahan, ni hindi nga kita tinuturing na ride or die ko o matalik kong kaibigan tapos ang lakas ng loob mong mga musta para sa pangungutang. May taong ganun eh. Sa mga ride or die ko, sa mga talagang solid kong kaibigan, hindi issue sa akin yan. Yung mga utang-utang na yan. Kasi ako din, ganun din ako sa kanila. Kumbaga parang, ewan ko, ano na yun eh. Alam ko parang hindi magandang topic or parang debatable yung topic about utang, pero ako iba ako mag-operate pagdating sa utang sa mga kaibigan ko. Kapag ride or die kita, pare gagawa ako ng paraan, or kapag meron ako, talagang mabibigyan kita. Kasi alam kong sa oras ng kagipitan, ganun din kayo sa akin eh. And ganun yung nagiging relationship natin. Pareho nating pwedeng sandalan yung isa't isa sa mga bagay or mga pangyayari or mga sitwasyon na nagigipit tayo. So, maraming salamat sa inyo guys doon sa mga kaibigan ko na gano'n na maaasahan ko sa lahat ng bagay. No judgment, no questions asked. Di ba? Kasi merong ganun eh. Na-experience ko din yun. And granted, I mean, hindi ko siya masisisi pero never na akong umulit. Okay, ikaw yung ganyang klaseng tao. Yung parang mangungutang ka tapos yung may interview pa. Para saan pare? Ganyan sa magagamitin yan. Tanginan to. Hekis ka sa akin pare. Anyway, ibang usapan na yan. So, thankful ako dun sa mga tao na talagang naasahan ko sa lahat ng bagay. Lalo na kapag yung ganun sa pera. And no questions, no judgment. Kasi kaya namin yung isa't isa na mababalik namin yan, mababayaran namin yun. And basta, ibang topic na yun. Gusto ko lang i-highlight yun, yung mga kaibigan ko na yun. Kung makikinig ka man dito, kung meron mang kaibigan ko or yung mga matatali kong kaibigan. Kasi marami sa inyo. Marami. Sa college friend ko, kababata ko, high school friend, ang dami.
Kaya thankful sa inyo guys na isa kayo sa alam kong automatic na pwede kong masandalan sa mga ganung pangyayari. Inom lang akong kape guys. Lastly, gusto kong i-highlight yung ano ba? Gusto kong i-highlight yung mga content creators na madalas hindi ako nakakapag-thank you, hindi ako nakakapag-message na parang thank you sa content mo, it helped me through. Kayo yung kasama ko nung kalungkutan ko, kapag na-homesick ako nung nasa Korea, kayo yung kasama ko kapag bumabiyahe ako, papasok ng trabaho, kapag nagtatrabaho ko, kayo yung pinapakinggan ko, you keep me company, you entertain me. Hindi ako nakakapag-thank you dun kadalasan sa mga content creators na yun So, gusto kong i-highlight yung mga tao na yun na talagang nakakatulong sa akin. Super grateful ako sa inyo guys. Alam ko hindi nyo na mapapakinggan pero gusto kong ilagay sa universe na sinabi ko to, babalikan ko to. And kayo, sa mga nakikinig, no, na baka kayo rin, thankful rin kayo sa mga tao na to. Umpisahan ko kay Mo Twister ng Good Times. Ever since, I think around 2012 or 2011, naging staple na siya sa rotation ko ng pinapakinggan ko na podcast, Good Times with Mo. Super thankful ako dito sa tao na to. Dami kong natutunan dito. May mga bagay na hindi ako nag-a-agree sa kanya. May mga bagay na nag-a-agree rin naman ako sa kanya. Yung mga stories doon, yung community na na-build niya. Super thankful ako. Lalo na sa Good Time morning show sa radyo. Nung OFW ako sa Korea, yun talaga lagi kong pinapakinggan. And nakakatulong siya na makawala ng homesick. Kasi feeling ko, nasa Pinas ako Tapos part ako ng isang community na nakikinig ng show na yun. Literal, minsan nga, inuulit ko na yung episode buong shift ko ng trabaho dati. 12 hours, 15 hours, kung merong overtime. Paulit-ulit ko lang pinapakinggan yun. May something about it na ramdam kong part ako ng community and super entertaining rin kasi yung show mismo. So, thankful ako dun sa show. Thankful ako kay Mo. Maraming salamat, pare. Wow, pare. Close. Thankful ako sa Sacred Symbols. Thankful ako kay Colin Moriarty. Kung di kayo familiar kay Colin Moriarty, isa siyang parang writer siya ng guide sa IGN even before sa GameFAQs. Then eventually yun nga na-hire siya sa IGN, naging part siya ng Beyond Podcast, and then eventually lumipat sila nila Greg Miller, nagtayo sila ng sariling company, yung Kinda Funny. Tapos eventually may nangyaring issue, tapos nagtayo siya ng sarili na Colin's Last Stand, and then now Last Stand Media. Tapos meron na silang iba't ibang klaseng content about Xbox, meron silang content about Nintendo, meron sila tapos yung number 1, yung flagship nila ng Sacred Symbols na PlayStation Podcast. Sila yung lagi ko rin pinapakinggan. Meron kasi akong rotation ng podcast na pinapakinggan. So, isa yon sila Mo. Maraming salamat. Alam ko hindi mo ito mapapakinggan at hindi mo ito maintindihan kasi Tagalog to, pero gusto ko lang mag-thank you kasi grateful ako sa content na ginagawa nyo. And dito ko din nakuha kay Colin yung inspiration na never mag-miss ng episode. Kasi nung time na tanda ko parang around December to, parang nga Pasko pa to na parang wala akong mapakinggan na podcast kasi parang lahat ng podcast is naka-break. Si Colin, hindi siya, nag-break siya, I mean, nagbakasyon sila ng team nila, pero meron siyang na-scheduled post. Kumbaga parang nagpondo sila ng episode. So, that time, sila yung pinapakinggan ko and nag-resonate sa akin yun. Gusto kong gawin yun dito sa ginagawa kong content na never magme-miss ng episode. Kung magme-miss man, kung magbabakasyon ako, meron akong pondo, merong scheduled post. Yun. Thankful rin ako sa Puro Kalaro. Puro Kalaro is a Pinoy podcast rin about video games. Ang host dito ay sila Jamie, sila John, and then si Yvette. Kung kilala niyo si Yvette sa Topic, no? Dati siya, part pa rin naman siya ng Puro Kalaro, pero naka-hiatus yata yung Puro Kalaro. Wala akong nakikitang bagong episode nila. Thankful ako dito sa Pinoy podcast na to kasi nung ginagawa ko yung niluluto ko yung The Game Silog Show, isa sila sa mga pinapakinggan ko and isa sila sa parang
nag-create ng identity ko in a sense. Kasi habang pinapakinggan ko sila, alam ko yung atake nila, alam ko yung identity nila, ano yung ginagawa nila sa content, and that helped me separate what I want to do. Kasi parang, okay sila, parang focus sila sa sa industry, commentary, etc. So, paano ko? Ano yung magiging identity ko? I think, isa sila sa mga naging barometer ko, kung ganun man yung tawag, barometer, no? Yung parang, kung ganito sila, ako ganito. So, thankful ako sa inyo, puro kalaro. Thank you, John. Thank you, Jamie and Yvette. And pinapakinggan ko rin sila before nung nasa Korea pa ako. Thankful rin ako sa podcast na Machong Chismisan. Pinakinggan ko rin yun dati. Maraming salamat sa inyo, Makoy, no? Si Makoy, pare. I think nag-exist pa rin yun, yung Machong Chismisan hanggang ngayon. And meron akong isang podcast na hindi ko alam kung active pa sila, pero teka lang. Ang name ng podcast, international to. Ang name ng podcast is Pockets Full of Soup. Ang host dito ay si Jared Petty. Si Jared Petty ay dating taga IGN din, and eventually parang lumipat siya sa Google. Pero yung ibig sabihin ng title ng podcast niya na Pockets Full of Soup, galing siya dun sa story ng pagstay niya sa Japan. Doon kasi sa Japan, or let's say sa ibang bansa na mayroong 4 seasons, may winter, malamang, Captain Obvious. And doon sa mga convenience store nila, ito na-experience ko sa Korea, no? Meron doon binebenta na heater, right? Yung parang i-heat mo siya sa oven, tapos parang ilalagay mo siya sa winter jacket mo, lalagay mo sa bulsa mo. Yun yung parang magiging heater mo sa labas pag lumabas ka sa outside kasi winter eh. 'Di ba? Wala ka namang parang portable heater eh. So, yun yung nagiging heater nila. Merong ganong item sa Korea. Pero eto kasi kay Jared, yung story about it, yung sa title na Pockets Full of Soup, parang that time, yung stay niya sa Japan, wala pang item na ganun. So, ang ginagawa niya is, meron kasi yung mga binebenta sa mga convenience store na soup talaga, literal na pagkain, and yun yung ginagamit daw niya na parang heater. Iniinit niya yon and then binubulsa niya, and yun yung heater niya. Ang ganda lang ng story na yon kasi gets eh. I think kung nandun ako sa sitwasyon na yon, kung wala pang item na parang maging portable heater mo, magiging resourceful rin ako at gagamitin ko yung soup. Kasi yun, binibenta talaga yun. Available yun sa mga convenience stores sa Korea and yun nga, sa Japan rin. Ang ganda ng story nun. Tapos yung podcast na yun is storytelling podcast. Every episode meron siyang guest na nagkukwento ng stories nila. I think yung pinaka nag-resonate na story sa akin doon is yung story ni Greg Miller na dating best friend ni Colin Moriarty na dating taga IGN rin na ngayon nasa Kinda Funny. Parang story niya about dun sa survival niya or story niya about cancer kasi nagkaroon ng cancer yun si Greg Miller. So, ang ganda lang ng konsepto na yon, ang ganda ng podcast na yon. Yun din pinapakinggan ko nung nasa Korea ako. And then lastly, gusto kong i-shoutout to, international din to, and hindi siya sikat, mainstream, pero meron din silang micro-community, yung UFF podcast, Ultima Final Fantasy ang pangalan nun. So, syempre, that time, super hype sa Final Fantasy 16, and habang nagtatrabaho ko, longing for a podcast na focused sa Final Fantasy. So, etong Ultima Final Fantasy is dalawang magkaibigan na nag-create ng podcast. Ang goal nila is laruin lahat ng Final Fantasy title at i-review yun doon sa podcast nila. So, from Final Fantasy 1 hanggang dulo. Pati yung mga tawag dito, yung mga, ang tawag doon, side quest ba yun? Or spin-off yan, mga spin-off yan. Nilaro din nila sa ginagawa na ng review. Yun yung lagi kong pinapakinggan. Maliban dun sa Good Times, maliban dun sa Sacred Symbols. Then eventually, nagkaroon din sila ng another podcast, Nude Clan naman yung title. So yung Nude Clan naman is not focused
solely sa sa Final Fantasy. So everything about video games naman yan, mga reviews, etc. And naging inspiration ko din sila kasi ako, sa akin lang to hindi ko sinasabi na parang eto yung perfect formula or format para maging success ang isang podcast kasi gets ko yung merit ng isang podcast or isang show na well-produced, right? Nasa studio, ang ganda ng lighting, merong mga LED screen, right? Yung mga ganyong shit. Kasi ang ganda naman talaga niya sa mata and well-produced. Di ba? Parang kung ako sponsored, kung ako advertiser, doon ako mag-advertise, doon ako maglalagay ng produkto ko kasi ang ganda talaga eh. Pero may charm kasi yung parang garage band vibe. Ganun yung Nude Clan na meron lang silang isang bahay na pinupuntahan tapos hindi naman ganun kaganda yung camera, etc. Walang mga ilaw-ilaw, walang mga LED na ganito, walang mga display na ganyan. Parang hindi yung katulad sa trash taste na studio talaga or yung mga sikat na podcast. May charm eh and mas nag-resonate sa akin yon. Mas feeling ko part ako nung nung kwentuhan talaga nila at nung barkadahan nila dahil sa ganung setup. Hindi na be-break yung parang illusion na part ako nung conversation versus kapag sa isang show na well-produced na parang studio talaga tapos may mga lighting, may mga tech director, may mga PA, may divide eh. May divide kagad na nakikreate sa utak ko na, ano to, show to. Ano to, may director, may writer, may tech guy, etc. May studio sila, may ganun. Hindi eh. Hindi, mas nagre-resort pa rin ako dun sa garage style. So, yun, super thankful ako nun sa Nude Clan. So, yun, yun yung mga sa podcast side, I think mayroon din mga ibang content creators na I mean, nako-consume ko before pero yun yung gusto kong i-highlight ngayon. Super thankful ako dun sa mga content creators na yun na super grateful ako sa mga content creators na yun na I think hindi rin naman ako nakakapag-show ng gratitude sa kanila. Hindi rin naman ako kadalasan nakakapag-tweet or message. Hindi ko alam, siguro dahil nahihiya. May kasamang hiya. Pag nag-message ka sa kanila na parang natatakot ka baka hindi ka replyan or ganyan or something. Pero yun, gusto ko lang ilagay sa universe na super thankful ako dun sa mga nabanggit ko na podcast and mga content creators na yun. And siguro last na. Lagi ko naman sinasabi to. Pero thank you. Thank you sa mga nakikinig sa akin, sa pagdaldal ko, sa mga sinishare ko dito. Lalo na dito sa next Friday ulit kasi hindi to about video games. I think yung flagship, The Game Salug Show, medyo gets kasi relatable siya. Meron siyang specific na topic na most likely makaka-relate ka. Pero etong next Friday ulit, super random na ito eh. Kung anong maiisip ko lang ikuwento, yun yung ikuwento ko dito, yun yung gagawin ko ng episode. And the fact na nakikinig ka, thank you. Merong space yung boses ko sa buhay nyo. Thank you. Drama ang puta. Pero yan, literal, thank you. Thank you. Super grateful sa inyo. And yun. Next Friday ulit.